Dapat kasi kahapon i-anunsyo ni PBBM yung kanyang desisyon on excise tax pero hindi Mhm. natuloy. Pero kung halimbawa, hindi niya isuspinde at bawasan na lamang, kumbaga, yung porsyento na sisingilin sa excise tax, magwo-work ba yun? Well, ang mangyayari po ay bababa yung presyo ng langis na binabayaran natin 'pag bumili tayo ng gasolina. Kasi halimbawa kung ₱6 ang excise tax, binaba niya to ₱3, o di mababawasan ng ₱3 per liter yung binabayaran natin. Pero hindi po niyan mapapatigil yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dahil ang problema natin ay supply problem. Kung, talagang magpapatuloy yung problema sa Middle East at talagang may problema sa pagdating ng langis sa bansa, patuloy pa rin po yang tataas. Mababawasan lang ng ₱3 kung 50% ang ibababa ng excise tax. Pero hindi niyan maiibsan yung problema ng inflation, yung pagtaas ng mga bilihin, yung pagiging inaccessible ng mga produkto. Hindi po niyan masusolusyunan yung baka may problema tayo sa supply chain natin. Paano makakarating mga produkto sa isang lugar kung wala na tayong langis, 'di ba? Kaya dapat ang solusyon dito ay hindi lamang pagsuspinde ng excise tax, kundi pag-identify ng una, prioritization. Paano natin gagamitin yung remaining fuel natin? Pangalawa, ano ang substitute? 'Di ba? Kaya dapat tina-transition na natin yung mga public vehicle, PUV natin, public utility vehicle, yung mga public transportation natin to e-vehicle. At dapat E-vehicles. tinutulungan ng gobyerno yung mga drivers natin na maging affordable yung pag-transition ng e-vehicle para Mm. yan ay hindi na tayo dependent sa gasolina at Oo. diesel, 'di ba? Pangatlo, paanong papasok sa trabaho yung ating mga manggagawa? Maaaring mag-provide ang gobyerno ng free public transportation. Ginagawa yan ng ibang LGUs, meron na yan sa Quezon City, meron na yan sa Pasig. Ginagawa na rin yan ng Metro ng Manila, yung service contracting nila. Kinokontrata ng gobyerno yung mga drivers para sila ay mag-provide ng libreng sakay. Dapat maging nationwide yan dahil nasa fuel crisis tayo. Pero yun nga po itong mga solusyon na 'to na kailangan din gawin ng gobyerno ay nangangailangan ng katapat na pondo. So, Pondo. paano natin ma-o-operationalize lahat na 'yan? Opo. Pero yung Kung sinasabi niyo po kanina na pagpa-prioritize, sa paggamit mhm. ng langis, are you referring dun po sa mga proposals like rationing or baka extreme na yun masyado? Alam niyo, maaaring umabot tayo diyan depende sa kung gaano kagaling mag-secure ang gobyerno natin ng supply ng langis, 'no? Kung magpapatuloy ang kaguluhan sa Middle East, ay daabot po talaga tayo dun sa punto ng rationing. Kaya lang, kaya dapat ang iniisip ng gobyerno, paano naman natin i-encourage yung substitution. Halimbawa sa kuryente, dapat sana nai-incentivize na at napopondohan ang solarization sa mga pabahay, 'no? Sa mga household na kaya ng magpa-solar sa kanilang mga bahay, maganda pong i-pursue na natin 'to para hindi tayo nakaka-dependent dito sa mga kuryente na galing sa fossil fuel, 'no? Kung may solar tayo, sana mas maging madali yung sistema na kapag naka-solar tayo sa bahay natin, iko-connect na 'yan sa Meralco. Kung may excess production yung solar natin, kumikita pa tayo, babayaran tayo ng Meralco diyan kapagka na sobra yung binabayaran nating solar. Pero medyo mahirap pa po atang magpa-connect diyan. Ito, konkreto, tawagan ng presidente yung Meralco, 'di ba? O baka puwede nating padaliin, bilis-bilisan yung mga pag-connect ng mga bahay na may solar sa Meralco. Mababawasan yung dependency natin sa So ang thinking po sana, ang strategy ng gobyerno ay hindi lamang mag-isip kung saan kukuha ng langis, kung hindi unti-unti ang Pilipinas ay i-transition na natin at huwag gawing dependent sa langis. So nandiyan po yung katulad ng binanggit ko, solar sa mga bahay. E-vehicles. Pangalawa, yung public transport Oo, natin, sana hindi na diesel yung mga correct. jeep natin. Matagal na 'to, pre-pandemic pa natin 'to pinag-uusapan O, wala hanggang pa rin ngayon. nangyari. Oo. Wala pa ring nangyayari. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.